May ibang player pa ba sa PBA na dumadakdak ng ganito? Si Arwin Santos na isa sa mga naging inspirasyon ng mga kabataan dahil sa kanyang kwento na mula sa hirap na dinana sa buhay ay naging isang successful PBA player na ngayon. Sinabi rin niya na hindi totoo na mayabang siya dahil kung totoo na mayabang siya, tiyak na wala daw siyang mararating sa buhay. Tara, ating alamin ang naging buhay niya ngayon at kung ano ang masasabi niya sa lahat ng mga naninira sa kanya. Ngunit bago natin ipagpatuloy, kung nais susuportahan ng aking channel, just click subscribe and share. Si Arwin Anaya Santos ay pinanganak at lumaki sa Angeles City. Sa murang edad pa lang namulat si Arwin sa kahirapan, pero si Arwin ay hindi pabaya. Sa katunayan, kahit musmos pa lang ay kumakayod na at pumasok sa pagiging isang pedicab driver para matustusan ang pangangailangan niya sa kanyang pag-aaral. Ang kanyang ama ay isang security guard at tamang-tama lamang kanyang kinikita sa pang-araw-araw na gastusin. Isang araw, nangarap si Arwin na makaahon sa kahirapan. Naisip niya bigla na mag-basketball dahil siya nga'y matangkad. Sa tulong ni Sir Delta Pineda, unti-unting natutupad ang mga pangarap niya. Medyo mahaba po ang PBA story ni Arwin kaya subukan lang natin ang paikliin to. Nag-high school siya sa West Central Zone dahil sa kanyang dedikasyon at hard work na elevate siya sa Pineda team. Ito yung tinatawag nilang elite team daw sa Pampanga at nakitaan ni Sir Delta Pineda si Arwin ng extreme talent. Kaya tinulungan rin niya ito makapagkolehiyo na kung saan pumasok na nga ito sa FEU. Taong 2002 kahit hindi magawang manalo ng team pero si Arwin pa rin ang kanilang decent scorer at dala niya ang kanyang consistency every time na naglalaro siya. Freshman pa lang siya, naging kilala na siya sa entire UAAP. Isa dito sa mga notable na pangyayari, yung naitabla niya ang game laban sa Ateneo. Taong 2003, pinangunahan yung FEU sa isang UAAP title for the first time in 6 seasons at binawian nilang Ateneo ng isang sweep kaya naman naging kandidato siya para sa MVP award pero natalo nga lang siya kay James Yap. Pero di bali na dahil sa kanya naman napunta ang Finals MVP plus naging parte pa ng Mythical 5 at naging UAAP Defensive Player of the Year. Taong 2004, natalo ang FEU sa Lasal pero dahil sa samot-saring kontrobersiya na hinarap ng Lasal kaya binawi ng UAAP ang desisyon at binigay sa FEU ang title. 2005, nanalo ulit ang FEU ng isa pang title. Big 3-peat pala ang FEU noon kasama si Santos at ang pinaka-notable na pangyayari doon sa buong collegiate days niya nung sinapak siya ng isang Archer fan sa ulo dahil sa galit kay Arwin. Bago pa man siya pumasok sa PBA, naglaro muna siya sa PBL. Taong 2004 nanalo ang team niya sa PBL kasama si Jojo Tangkay. 2006 nagpa-drop si Arwin sa PBA na pinili naman ang Air 21 Express kasama syempre dito sina Ranidel de Ocampo, Yancy, KG Canaleta at naging leading contender siya sa Rookie of the Year pero natalo nga lang siya kay Kelly Williams pero naging parte naman siya ng All-Rookie team. Inamin ni Arwin na gusto niya makapaglaro sana sa San Miguel dahil isa daw ito sa mga winningest franchise. At natupad nga ang gusto niya, na-trade siya sa San Miguel kapalit si Mark Pingris at Ken Bono kasama ang future pick and the rest is history. Hindi ko na pahabain pa dahil dito sa San Miguel kasama ang Death 5 squad nanalo siya ng 9 PBA titles. Si Arwin ay lagi na napapasama sa all-defensive at mythical team. Bukod dyan, meron din siyang 2 BPCs, 2 finals MVPs at isang PBA MVP, 12 All-Star appearances at iba pa. Sa sobrang haba nito, bilang resulta, napabilang nga siya sa 40 greatest players sa PBA. Ibang klaseng power forward si Arwin kasi may shooting, maasahan pa sa crucial baskets. Versatile si Arwin pero yun nga lang, habang nananatili siya sa SMB may issue din sa kanya na masyadong mayabang raw to. Ilang beses na rin siya napapaaway at napaparusahan sa PBA. Gaya ng issue niya kay Balkman, sa Petron pa ata yun, kay Terrence Jones, kay Deswells at marami pang iba. Pagkatapos ng 12 years sa SMB, na-trade si Arwin Santos which is para sa akin wrong move to. Pero dahil na-trade na nga siya, pinatunayan niya sa Northport na kaya pa niya maging dominant. At siya ng oldest player sa PBA na nanalo ng Defensive Player of the Year. At sa taong 2022, nakakuha din niya ang 10,000 point club. 2023, dahil hindi na siya ni-renew, naglaro siya sa MPBL bilang parte ng Pampanga Lanterns. Pero teka, ano na nga ba ang buhay ni Arwin Santos ngayon matapos maglaro ng mahabang season sa PBA? Isa na po siyang businessman at vlogger. Endorser na rin siya ng Peak at mentor ng FEU squad. Lately, pinagretiro siya ng SMB at sa pagkakataong yon, humingi siya ng tawad sa mga taong nasaktan niya sa court at sa mga PBA fans. Sinabi din niya na hindi naman siya mayabang, sadyang ito lang ang estilo niya.
Dahil kung totoong mayabang siya, wala raw siyang mararating sa buhay. Yan, si Arwin Santos.